Magandang umaga muli, bansang Pilipinas. Kasama niyo pa rin ako, Ria Fernandez. At narito na tayo ngayon sa ikalawang bahagi ng ating special coverage ng Araw ng Kalayaan 2016 na may temang pagkakaisa, pag-aambagan, pagsulong. Mamayang ika-10 po ng umaga sa Malacanang ay sasalubungin ni Pangulong Aquino ang mga kinatawa ng ibang bansa para sa Vent d'Honneur. Ang Vent d'Honneur na mula sa salitang Pranses, ang ibig sabihin po noon ay Wine of Honor. Sa dalawang okasyon po ito idinadaos. Una po ay tuwing Araw ng Kalayaan. Yan po ay ngayon at tuwing Bagong Taon. At ito po ay pinangungunahan ng ating Pangulo kasama ang Dean ng Diplomatic Corps para po yan sa isang toast na gaganapin nga mamayang alas 10 ng umaga. Ang Dean ng Diplomatic Corps ay ang Papal Nuncio to the Philippines ng Vatican City. Walang iba kung hindi si Archbishop Giuseppe Pinto. Pero bago ang magaganap na Vent d'Honneur, puntahan muna natin ang ating mga taga-ulat na nasa iba't ibang lugar para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Unahin natin si Elena Luna, mag-uulat live sa Luneta. Elena? Maraming salamat, Ria. Mula dito kanina sa Rizal National Park ay dumiretso si Pangulong Aquino sa tanggapan ng National Historical Commission of the Philippines para naman sa paglulunsad ng libro. Ito ang A Sense of Nation, The Birthright of Rizal, Bonifacio and Mabini. Nakasama ng Pangulo kanina ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nakasama rin niya sa flag raising rites dito sa Rizal Park. Isang CP o kopya ng libro ang ipinagkaloob ni NHCP Chairperson Maria Serena Jokno kay Pangulong Aquino sa programang ginawa sa grounds ng kanilang building. Ayon sa NHCP, pagpupugay ito sa 3 bayaning Pilipino na nagdiriwang ng kani-kanilang ika-150 taong kapanganakan. Ito ay sinagat Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. Makikita sa libro ang koleksyon ng mga essays, mga luma at pambihirang dokumento at pictures at artifacts tungkol sa buhay ng 3 bayani. Ang mga essays ay gawa ng mga kilalang propesor sa history at sociology ng University of the Philippines, Ateneo de Manila University at University of Asia and the Pacific. Inilunsad ang libro kaninang umaga hindi lamang dahil araw ngayon ng kalayaan kundi bilang pasasalamat ng National Historical Commission of the Philippines kay Pangulong Aquino sa suporta sa kasaysayan sa bansa. Narito ang mensahe ng pinuno ng Pambansang Komisyon na Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ang galang na Pangulong Benigno S. Aquino III, Excellencies, mga miyembro ng diplomatic community, mga kalihim at opisyal ng pamahalaan, mga katrabaho sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan. Kami po ay nagagalak sa inyong pagdalo, Ginoong Pangulo, sa paglunsad ng aklat sa araw ng ating kalayaan, ukol sa pagdiriwang ng ika-150 anibersaryo ng kaarawan ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. 3 bayaning nag-alay ng lahat upang tayo'y maging malaya. Kung tutuusin ay napakapalad po ninyo na kayo'y namuno sa mga paggunitang ito at naisakatuparan ang makabuluhang pag-alaala. Makikita sa aklat ang mga komemorasyon ng bayan na naway magsilbing konkretong alaala sa pambansang kamalayan ng sakripisyo ni Rizal, Bonifacio at Mabini. Bukod sa mga gawaing komemoratibo ay mga larawan ng mga museong isinaayos ng komisyon sa buong suporta ng pamahalaang Aquino. Mababasa rin sa aklat ang mga sanaysay na sinulat ni na Dr. Maria Luisa Camagay, Dr. Paul Dumol, Professor Emeritus Randy David, Dr. Francis Ealogo, Dr. Resil Mojares, Dr. Maria Bernadette Abrera, si Juan Paulo Calamlam, Ian Christopher Alfonso, Nicholas Chao C. at ang inyong lingkod.
Isinama rin namin ang maraming faksimile ng mga dokumento at larawan noong 19 na siglo na marami ay mula sa mga archibo ng Espanya. Inaalala natin ang nakaraan dahil tayo ay may malasakit sa kalayaan na may malalim at makasaysayang kahulugan para sa atin bilang lahing nagmamahal sa kasarinlan. Ang makakasunod na pagdiriwang ay naging pagkakataong pagnilayan ng kahulugan at kahalagahan ng kalayaan sa ating buhay. At ang alaala ng paghihirap upang makamit ito ay sana'y manatiling bahagi ng ating kolektibong kaisipan. Nagpapasalamat po ang komisyon kay Pangulong Aquino na may kahangahangang interes sa kasaysayan at sa ipinamalas niyang suporta sa gawain ng komisyon. Ang aklat na ito ay para sa bayang Pilipino na inaasahan natin ay handang humarap sa hamon na lalo pang mapabuti ang bayang binuo ni Rizal, Bonifacio at Mabini at lalo pang pagtibayin ang ating kalayaan. Ipinakita nila na sa huli, hindi kamatayan o pagkatalo ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang paninindigang nakaugat sa pagmamahal sa bayan. Marami pong salamat. Aria, ayon sa Philippine Information Agency, limited edition ang librong ito. Mabibili ito ngayong araw ng 1,000 pesos pero sa mga susunod na araw, nasa 1,300 pesos na ang presyo ng libro. Sa mga interesadong bumili, magpunta lamang po sa tanggapan ng NHCP sa Calao, Maynila. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Rizal Park sa tulong ng RTVM at PTV Unit 4. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna. Sa puntong ito ay makakasama natin ang isa sa mga taga-ulat natin dito sa Telebisyon ng Bayan na si Joy Gumatay. Bibigyan niya tayo ng mga detalye sa naganap na selebrasyon ng ika-118 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Bonifacio Monument, Joy, no? Sa Caloocan City. Yes, Ria. Kanina nga, alas 5 pa nga lang ng madaling araw, ay namataan na natin yung mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, mula sa Bureau of Jail Management and Phenology, Philippine National Police, Philippine Navy, at mga kadete natin mula sa Philippine National Police Academy para nga dito sa paghahanda sa ating pagdiriwang ng ika-118 anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Kung di mo maitatanong, Ria, no, ang Bonifacio Monument ay isa sa pinakamakasaysayang bantayog dito sa Pilipinas dahil ito nga ay handog sa Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Maalalang siya ang namuno sa mga mandirigmang Pilipino para makipaglaban sa kalayaan ng ating bansa laban sa mga Espanyol. Saktong alas 8 ng umaga ay itinaas yung watawat ng Pilipinas at sinundan ito ng pag-aalay ng mga bulaklak at pag-asagawa ng 21 gun salute sa bantayog ni Bonifacio. Pagkatapos naman ito ay nabigyan rin ng pagkakataon ng punong lungsod ng Caloocan na si Oscar Malapitan upang magbigay ng maikling mensahe. At Ria, sa mensahe niya ay nabanggit niya na tayo nga ay nakalaya doon sa mapang-abusong mga mananakop, ngunit nananatili pa rin tayong nakatali sa kahirapan, sa droga, sa krimen at iba pang mga problemang patuloy na kinaharap ng ating bansa. Kaya naman na hinikayat niya yung ating mga kababayang Pilipino na sana raw ay sa patuloy nating pagdiriwang nito nga Araw ng Kalayaan na ay talaga namang makipagkaisa tayo sa gobyerno at makipagtulungan para maranasan natin yung tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Very timely, Joy, yung mensahe ni Mayor Malapitan ng Caloocan City dahil itong papasok na administrasyon ni President-elect Rodrigo Duterte, yung kanyang plataforma ay ang paglaban sa krimen at patuloy na paglaganap ng iligal na droga sa ating bansa. Joy, maliban doon sa mga seremonya na ginawa dyan sa Bonifacio Monument, may iba pa bang mga aktibidad na mangyayari dyan sa maghapon? Ria, buti na lang nabanggit mo yan, ano? Kasi kanina ay napansin din natin na mabilis yung paggalaw ng MRT dahil nabalitaan natin na meron palang free MRT ride
Alas 7 ng umaga kanina hanggang alas 9 ng umaga. At mamaya rin para sa mga hindi nakakuha nitong free MRT ride, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Alright, maraming salamat, Joy Gumatay. Samantala, tumungo naman tayo sa Quezon City Hall. Naroon ang ating kasamang si Eunice Samonte. Eunice? Maligayang araw ng kalayaan. Narito tayo ngayon sa Quezon City Hall kung saan katatapos lamang ng programa at panauhing pandangal nga si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kinilala niya nga kanina ang kabayanihan ng pamahalaan, partikular na Ahudikatura at Korte Suprema. Aniya, mas madali na nga daw ang hustisya sa ngayon dahil ito ay nakakamit na sa loob ng 6 na buwan. Hinimok niya rin ang ating mga kababayan na maging mapagmatsyag, suportahan at transisyon ng bagong administrasyon. Bukod kay Chief Justice, narito rin si Vice Mayor Joy Belmonte at Councilor Onyx Crisologo. Narito rin si Police Chief Superintendent Edgardo Tino. Nakapanayam nga natin kanina si Vice Mayor Joy Belmonte at aniya, handa na sila sa transisyon ng bagong administrasyon. Isusulong nga daw nila ang women's right at pagtataguyod sa sa kontra sa droga. Nagkaroon din ng performance kanina dito ang isang LIPI performance group at bilang pagtatapos ay nagkaroon nga na sabay-sabay na pagpawagayway ng bandila ng Pilipinas. At konting flashback lang mula sa ating kasaysayan. Noong 1898 matapos mapirmahan ng Treaty of Paris ay nagkaroon dito ng Battle of Paye sa Quezon City sa pagitan ni General Geronimo at General Loton. Isang patunay lamang yan na malaki ang ginampanan ng Quezon City sa kasaysayan ng Pilipinas. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City Hall. Mabuhay ang Pilipinas at ang bansang malaya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Tumungo naman tayo sa Kawit, Cavite. Nandun po si Jade Miguel. Jade? Yes, muli ngang nanariwa ang pangapanahon na nakamit na ng ating bansa ang matagal na hinahangad na kapayapaan dito sa pagdiriwang ng ika-118 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan dito sa Liwasang Aguinaldo dito sa Kawit, Cavite. Dito nga unang ipinoklama ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Sa mismong lugar din na ito, isinagawa ni Don Ambrosio de Llamazares Bautista ang pagbasa sa paggawa ng proklamasyon ng kasarinlan ng sambayan ng Pilipino o Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino sa wikang Espanyol. Kung ating babalikan nga ang kasaysayan, noong May 1, 1898, natalo ng Estados Unidos ang Espanya sa labanan sa Manila Bay. Matapos nito, muling nakabalik si Aguinaldo mula sa exile sa Hong Kong noong May 9, 1898 sa tulong ng US Navy na agad namang sinundan ng pagdedeklara sa kapayapaan ng Pilipinas. Masasabing tunay nga na naging malaki ang papel ng lungsod ng Kawit sa pagkamit ng ating kalayaan. Magugunita na nga na sa balkonaheng na nasa aking likuran ay doon unang iwinagayway ang ating pambansang bandila na itinahipa mula sa Hong Kong ni Teodora Agoncillo. Noon din pinatugtog sa kauna-unahang pagkakataon ng pambansang awit ng Pilipinas na kathanaman ni Julian Felipe. Ngayong taon ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan na nakatuon sa temang Kalayaan 2016, Pagkakaisa, Pag-aambagan, Pagsulong. Kanina lang nagsagawa na ng parada ng mga banda, paaralan at organisasyon at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni Aguinaldo. Pasado alas 8 ng umaga naman nakisama ang Kawit sa sabayang pagtataas ng watawat ng Pilipinas na pinamunuan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nakibahagi rin sa programa ang gobernador ng Cavite na si John Vic Remulla, mga apo at kaanak ni Aguinaldo na nagpahatid ng naisin na maging maayos ang panimula ng mga mamumuno sa ating bansa. Sa kanyang talumpati naman, sinabi ni Ombudsman Carpio Morales na kasama sa ating pagtataguyod sa kapayapaan ang pagsisiguro na mananaig ang hustisya at pagpapatuloy ng ating laban sa korupsyon. Samantala, agad naman natapos ang programa dito sa Liwasang Aguinaldo, ngunit kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng Cavite ng isang job fair na tatagal hanggang mamayang hapon dito rin sa Liwasang Aguinaldo. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Liwasang Aguinaldo dito sa Kawit, Cavite. Ako po si Jade Miguel ulat para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Jade Miguel.
Sumisimbolo ang bandila sa ating kalayaan. Marami nang ginawang replika nito. Pero nasaan nga ba ang orihinal na watawat ng Pilipinas? Alamin natin yan mula kay Xiao Chua. Baka sa isang araw po, it's showtime! Nasaan na nga ba ang